Ako si Mila Mendoza, 33 years old. Noong bisperas ng Pasko, Noche Buena namin, at 18 years old ako noon, sinulatan ng tatay ko ang isang karton gamit ang pentel pen, binutasan ang magkabilang dulo, at isinabit sa leeg ko na parang price tag. Nakasulat doon, "Salot sa pamilya." Itinuro ng nanay ko ang sulok at pinag-face the wall niya ako. Habang masayang nagpupunit ng balot ng mga regalo ang kapatid kong lalaki at nagpapasa ng mga bandehado ng lechon at pansit ang buong pamilya, 1 metro lang sa likuran ko, walang nagsalita ni isang salita. Walang ni isang taong tumayo para ipagtanggol ako. Umalis ako sa bahay na iyon bago maghating gabi, hawak pa rin ang karton sa aking mga kamay at hindi na ako muling pumasok sa pintuang iyon. Makalipas ang 15 taon, tumawag sa akin ang kanilang abogado para sa isang tanong na ako lamang ang makakasagot. Isang salita lang ang ibinigay ko sa kanya. Pagsapit ng paglubog ng araw, may 42 hindi nasagot na tawag sa aking telepono. Naniwala silang ang karton na iyon ang nagtakda ng aking buong pagkatao. Nagkamali sila sa kung ano ang tunay na pinasimulan nito. Kung naranasan mo na ring ituring na ikaw ang problema sa sarili mong pamilya, ang kwentong ito ay para sa iyo. Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung saan ito nangyari. Sumubaybay sa pahinang ito. Dahil ang bahaging sumunod pagkatapos ng isang salitang iyon ay ang bahaging hindi nila kailanman inasahang mangyari. Ang bahay kung saan ako lumaki sa San Miguel, Bulacan ay hindi talaga bahay ng mga magulang ko. Pag-aari ito ng aking lola, si Lola Vivian. At nakatayo ito sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Halos 2 oras ang layo mula sa Maynila kung saan ako nakatira ngayon. Namatay ang lolo ko 2 taon bago ang insidente at pagkatapos ng libing, lumipat ang mga magulang ko doon para tulungan siya. Iyon ang salitang ginamit ng nanay ko, tulong. Sa loob ng 1 taon, inangkin na nila ang pinakamalaking kwarto, ang paghawak ng pera at ang mga desisyon sa bahay. Natulog si Lola Vivian sa kwartong dati ay tahian at kailangan pa niyang humingi ng permiso para mag-imbita ng bisita. Pinatakbo ng nanay kong si Sonia ang aming pamilya na parang isang taong nagpapatakbo ng maliit na negosyo na iisa lang ang ibinebentang produkto, reputasyon. Siya ang pinuno ng konsehong pastoral sa aming simbahan. Mayroon siyang isang lalagyan ng mga liham pasasalamat na natanggap niya at isang hiwalay na listahan para sa mga utang na loob na kailangan pa niyang bayaran. Nang sinabi niyang may pangalan ng pamilyang ito na dapat protektahan, hindi siya nag-iinarte. Itinuring niya itong isang tungkulin at itinuring niya itong tungkulin para sa akin. Ang tatay kong si Danilo ay mas tahimik. Nagtatrabaho siya sa isang insurance company at ang trabaho niya ay mag-imbestiga kung kaninong kwento ang paniniwalaan batay sa mga dokumento. Magaling siya rito. Kaya niyang tumingin sa isang wasak na sasakyan at isang umiiyak na trooper at kalmadong sasabihin kung ano ang lalabas sa ulat pagsapit ng Biyernes. Sa bahay, ginagawa niya kung ano ang sinasabi ng dokumento. At ang dokumento ay ang aking nanay. Pagkatapos, nariyan si Ramon. Ang nakatatanda kong kapatid na lalaki ang kaisa-isang produkto ng pamilya, pinakikinis araw-araw. May panga siyang parang sa mga modelo ng sundalo at may nominasyon para pumasok sa Philippine Military Academy o PMA noong taong iyon, isang bagay na ipinagmalaki sa simbahan at nailathala pa sa lokal na dyaryo ng San Miguel. Sa altar ng aming bahay, may 3 sa kanyang mga tropeyo at isang nakakwadradong liham na may gintong selyo. Walang kahit anong gamit ko sa altar na iyon, at matagal ko nang hindi inaasahang magkakaroon. Nais kong maging maingat dito dahil ang bersyong ikinwento nila sa lahat ay ako ang sumira sa lahat ng bagay. Kaya hayaan mong sabihin ko kung ano talaga ang nangyari sa pagkakasunod-sunod ng mga naranasan ko nang wala ang katapusang isinulat nila para sa akin. Isang gabi noong Oktubre, tumunog ang telepono 1:00 ng madaling araw. Naaalala ko ang mga ilaw ng sasakyan na gumuhit sa kisame ng kwarto ko bago ang pagtunog, isang kotseng mabilis na lumiko sa aming kalsada. Dinala ni Ramon ang sasakyan ng pamilya sa isang inuman. Umuwi siyang naglalakad, basang-basa at nanginginig, at may amoy na nagmumula sa kanya na kilala ko na kahit 18 taong gulang pa lang ako. Alak. At sa ilalim nito, isang maasim na amoy, parang takot,
Nakabangga siya ng tao. Ang sasakyan ay nasa isang kanal 3 kilometro ang layo, wasak ang isang ilaw, at nayupi ang unahan. Ang pangalan ng lalaki ay Tirso Navarro. 19 na taong gulang siya. Naglalakad pa uwi sa gilid ng kalsada, at inihagis siya ng kotse ni Ramon sa isang poste, at nadurog ang binti niya sa 3 bahagi. Hindi muna tumawag ang tatay ko sa mga pulis o sa barangay. Tumawag siya sa mga kakilala niya para iayos ang gulo. At pagkatapos ay tumayo siya sa kusina nang nakasando lang at sinabi ang linyang hindi ko kailanman nakalimutan. Ako na ang bahala sa ulat, walang magsasalita muna. Pagkatapos ay lumingon ang nanay ko. Hindi kay Ramon, na siyang nagmamaneho. Lumingon siya sa akin. Aminin mong ikaw ang nag-drive, sabi niya. Sinabi niya ito na parang inuutusan lang akong kunin ang mail sa labas. 18 taong gulang ka na ngayon. Iba ang batas para sa iyo. Halos hindi mo ito mararamdaman. Kailangan mong maintindihan kung paano ito gumana dahil ito ang dahilan kung paano ako naging kung ano ako ngayon. Walang sumuri kay Ramon ng gabing iyon para sa alak. Nang may dumating na opisyal sa pinangyarihan, 1 oras na siyang nasa bahay at may napagkasunduan ng kwento at ang kwentong iyon ay ako. Walang paraan para mapatunayan kung sino ang nakainom, kaya hindi ito kailanman tinuring na kaso ng pagmamaneho ng lango sa alak. Ako ang isinulat na nagmamaneho. Nakatanggap ako ng tiket para sa kawalang ingat sa pagmamaneho na hindi naman isang mabigat na krimen kundi isang piraso lamang ng papel at multa. At ang nadurog na binti ni Ginoong Navarro ay inayos sa paraang ginagawa ng tatay ko sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng seguro. 500,000 piso para sa hospital bills at areglo, tahimik na ibinayad sa isang kasunduang sibil na may pangalan ko. Pumirma ako sa isang pahina ng gabing iyon na hindi ako ang sumulat. Iniabot ng tatay ko ang bolpen at kinuha ko ito dahil 18 taong gulang ako at mahal ko sila at natatakot ako. At dahil sinabi nila sa akin na iyon lang ang tanging paraan para mailigtas ang kinabukasan ni Ramon. Sinabi ko sa sarili ko na pinoprotektahan ko ang pamilya. Iyan ang kwentong kinasanayan ko sa loob ng 2 buwan. Ngunit ang 2 buwan ay mahabang panahon para magdala ng kasinungalingan para sa isang taong hindi man lang nagpasalamat sa iyo. Pagsapit ng Disyembre, hindi na ako makatulog. Nakahiga ako sa kama at naiisip ko si Tirso Navarro na nakasaklay at naiisip ko kung paanong papasok pa rin ang kapatid ko sa PMA dahil sa lakas ng kasinungalingang pinirmahan ko. Sinabi ko sa isang tao ang totoo. Sinabi ko kay Lola Vivian. Nasa maliit niyang kusina kami, ang natira na lang sa kanya. Umiinom ng kape. Nang matapos ako, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko at diniinan ito na parang pinipigilan niya akong lumutang palayo. Ang katotohanan ay hindi nawawalan ng bisa dahil lang sa nakakaabala ito, sabi niya. Nagdesisyon akong sasabihin ko ito ng malakas sa araw ng Pasko, sa harap ng buong pamilya, para walang makakapagkunwari na hindi nila ito narinig. Naisip ko na, kung sapat na tao ang makakaalam, mapipilitan silang gawin ang tama. 18 taong gulang ako. Naniwala ako doon. Ang hindi ko alam ay nalaman ng nanay ko na nakikipag-usap ako kay Lola Vivian at nagsimula siya ng napakatahimik na maghanda ng isang bagay para sa Noche Buena. Laging pinakamaganda ang ayos ng bahay tuwing Noche Buena. May mataas na punong pamasko na umaabot hanggang kisame, nakabalot sa pulang laso na itinago at muling ginagamit ng nanay ko taon-taon. Inilabas ang mga pinakamagandang plato at kubyertos mula sa kabinet. Sa garahe, may mga tinuping balikbayan box at karton ng alak na naghihintay na gamiting muli pagkatapos ng Pasko dahil hindi naniniwala ang nanay ko sa pag-aaksaya ng magandang karton. Dumating ako roon ng maaga at ang unang sinabi sa akin ng nanay ko ay, "Ngumiti ka." Nakatingin ang mga tao. Tumutulong akong magbuhat ng mga silya mula sa hapagkainan nang makita ko ito. Sa likod ng punong pamasko, kalahating nakatago sa pagitan ng puno at ng dingding, may isang rektangulong karton. Pinutol ito ng maayos at pantay gamit ang gunting. May 2 butas na ginawa sa mga sulok sa itaas. Hindi ko naintindihan kung para saan iyon. Naramdaman ko lang ang maling kutob dito. Isang ginawang bagay na naghihintay sa isang kwarto kung saan walang ibang hindi patapos. Inalis ko ito sa aking isipan.
Iyan ang bahaging uulit-ulitin ko sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Dumating ang mga kamag-anak, dumating ang tita kong si Ditas, ang nakababatang kapatid ng nanay ko, na may dalang buko pie at kaba na suot niya na parang isang damit. Napuno ng mga pinsan ang sala. Nagpabida si Ramon sa tabi ng altar, nasuot ang isang sando, nakakulay ng mga tropyo sa likuran niya. Bago pa man may magbukas ng kahit isang regalo, tumayo ang nanay ko sa gitna ng kwarto at pinatunog ang tinidor sa kanyang baso, gaya ng ginagawa sa isang pagtataas ng inumin. Bago tayo magbukas ng kahit ano, sabi niya, at ang boses niya ay malambing at kalmado, kailangang maging tapat ng pamilyang ito tungkol sa kung sino ang muntik ng sumira sa atin ngayong taon. Lumabas ang tatay ko mula sa kusina, hawak ang karton. Mula sa malapit, nababasa ko na ngayon ang mga salita dito sa kanyang malalaking letra, ang mismong sulat kamay na nagpupuno ng mga papeles ng siguro buong araw. Kahihiyan ng pamilya. Isang piraso ng pulang laso ang isinuot sa dalawang butas na ginawa niya. Naglakad siya palapit sa akin. Naaalala ko ang naisip ko, gaano man ito kakatwa, na mukha itong etiketa ng presyo, ang klase na isinasabit nila sa leeg ng manikin sa bintana ng tindahan. Itinaas niya ito sa ibabaw ng ulo ko at ipinatong ang laso sa aking mga balikat. At ang karton ay nakasabit sa aking dibdib. At ang buong kwarto ay naging sobrang tahimik. Ayan, sabi ng nanay ko. Itinuro niya ang sulok sa tabi ng bintana sa harap, kung saan nagbibigay ng anino ang punong pamasko. Humarap ka sa dingding. Pwede kang tumayo diyan at isipin kung ano ang naging kapalit mo sa pamilyang ito. Tumingin ako sa aking tatay. Nakayuko ang kanyang mga mata. Tumayo ka lang dyan, sabi niya, sa sobrang hina ng boses na ako lang ang makakarinig. Huwag mo nang palalain pa. Kaya, tumayo ako sa sulok. Sa likuran ko, narinig kong nagpatuloy ang mga ordinaryong tunog ng Pasko. Pagpunit ng pambalot ng regalo, pagtawa ng pinsan ko sa isang bagay, ang pagkiskis ng mga sandok sa pinakamagandang plato ng lola ko. Hindi tinawag ang pangalan ko nang magpasapasahan ng mga plato. May 15 tao sa bahay na iyon, at may pwesto sa hapagkainan para sa bawat isa sa kanila maliban sa akin. Pinanatili kong nakatalikod ako sa kanila at naghintay ako na may isang silyang iuurong. Naghintay ako na may isang taong tatayo. Wala ni isa sa kanila ang gumawa nito. Ramdam ko si Lola Vivian sa kabilang panig ng kwarto. Nakatakip siya sa upuan sa tabi ng lampara at alam ko na ngayon kung gaano kabigat para sa kanya ang manatili roon dahil sa sarili niyang bahay ay natutunan niyang ang pagtayo ay mangangahulugan na kokontrolin kanila. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa isang pagkakataon ay bahagya kong inilingon ang aking ulo at nagtama ang aming mga paningin at mayroong isang bagay doon na wala pa akong pangalan. Inabot ako ng 15 taon para matutunan ang salitang iyon. Sa isang pagkakataon, itinaas ni Ramon ang kanyang telepono. Ngiti para sa aklat ng mga larawan ng pamilya, sabi niya, at may maliit na kislap ng kamera, at ilan sa kanila ay tumawa at kinunan ng kapatid ko ang kapatid niyang babae na umako ng sisi para sa krimen niya habang nakatayo sa isang sulok suot ang isang karatula na nagpapangalan sa kanyang kahihiyan. Hindi ako umiyak at gusto kong linawin na hindi ito katapangan. Sobrang manhid ko na para umiyak. Nang patapos na ang hapunan at ang mga tao ay nagpuntahan na sa maingay at komportableng bahagi ng gabi, inabot ko at inalis ang laso sa ibabaw ng aking ulo. Hinawakan ko ang karton gamit ang aking dalawang kamay. Naglakad ako papunta sa pintuan dala ito. Pinanood ako ng tita kong si Ditas na umalis at idiniin niya ang kanyang serbilyeta sa kanyang bibig at walang sinabi at marami na akong naisip mula noon tungkol sa lahat ng iba't ibang uri ng pananahimik sa kwartong iyon. Sinalubong ako ni Lola Vivian sa pintuan. Siya ay maliit at mabilis kumilos para sa kanyang edad at gumalaw siya bago pa makita ng nanay ko. May idiniin siya sa kamay ko at isinara ang mga daliri ko dito. Isang nakatuping 1,000 piso at isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang kanyang numero sa kanyang nanginginig na sulat kamay. Tawagan mo ako, sabi niya ng mahina at mabilis. Kahit anong mangyari, tawagan mo ako. Pagkatapos ay bumukas ang pinto
At pumasok ang lamig ng Disyembre at humakbang ako palabas sa beranda at lumingon ako ng isang beses. Ang ilaw sa beranda ay gumawa ng dilaw na bilog sa hagdan. Sa loob, bumalik na sila sa kanilang kasiyahan. Isiniksik ko ang karton sa aking bag nang hindi na ito muling tinitingnan. Hindi ko ito binaliktad. Aabutin ng 15 taon bago ko ito ginawa. Mayroong bersyon ang kwentong ito kung saan mabilis kong sasabihin sa inyo ang susunod na bahagi. Isang babae sa bus. Isang sunod-sunod na eksena. Isang matagumpay na pagkatok sa pinto. Hindi ko iyon gagawin dahil magiging kasinungalingan ito ng ibang uri at dahil ang nangyari sa mga taong iyon ang buong dahilan kung bakit tumunog ang telepono sa ganoong paraan. Sumakay ako ng bus ng Victory Liner papuntang Maynila dahil sapat ang layo nito upang walang sinuman doon ang nakarinig ng pangalan ko at dahil mas mura ang tiket sa bus kaysa sa isang buong tangke ng gas. Kumain ako sa isang karinderiya sa terminal at 2 beses kong binilang ang pera ko. Sa unang linggong iyon, sumulat ako ng isang mahabang mensahe sa pamilya ko. 3 talata iyon. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng balak kong sabihin noong Pasko. Ang lahat ng ito. Ang katotohanan tungkol sa kotse at sa lalaki at sa kasinungalingang pinirmahan ko. 4 beses kong binasa ito. Pagkatapos ay binura ko ito dahil alam ko na walang salitang ipadadala ko ang makakarating kahit saan maliban na lang sa kakayahan ng nanay ko na ipaliwanag at palusutan ang mga ito. Sa halip, tinawagan ko ang numero sa kapirasong papel at sumagot si Lola Vivian sa pangalawang pagring at pareho kaming walang masyadong sinabi. At iyon ang simula ng isang koneksyon sa telepono na nanatiling bukas sa loob ng 15 taon. Nakakuha ako ng trabaho sa harapan ng tanggapan ng Public Attorney's Office o PAO. Halos walang bayad ito at binago nito ang lahat kahit hindi ko pa ito alam noon. Ang trabaho ko ay mamigay ng mga formularyo sa mga tao at sabihin sa kanila kung saan uupo. Ang mga taong pumapasok ay mahihirap at pagod at takot at halos lahat sila ay lumalaban sa parehong laban na may magkakaibang mukha. Lumalaban sila para magkaroon ng halaga ang sarili nilang pangalan sa isang pirasong papel. May isang babae noon na yumuko sa ibabaw ng mesa ko habang nanginginig ang isang folder sa kanyang mga kamay. Inilagay nila ang pangalan ng ibang tao sa titulo ng lupa ng nanay ko, sabi niya, habang nasa ospital ang nanay ko. Ngayon, nakasulat sa titulo na sa kanya na ito. Naaalala ko ang folder na iyon. Naaalala ko ang pag-iisip na ito ay isang uri ng karahasan na walang tumatawag na karahasan, ang tahimik na krimen ng pagtanggal sa isang tao mula sa sarili niyang kwento habang napakahina nila para hawakan ang bulpen. Hindi ako abogado. Hindi pa nga ako estudyante noon. Ngunit nagtrabaho ako ng lampas sa oras ng gabing iyon at tinulungan ang isa sa mga abogadong nagboluntaryo na hanapin ang kasaysayan ng pagrehistro sa bahay na iyon. At nakita ko ang petsa kung kailan nanotaryo ang pangalawang pirma. At napansin ko na natapat ito sa araw, na ang nanay ng babae ay nasa isang kama ng ospital na daan-daang kilometro ang layo. Tiningnan ako ng abogado sa ibabaw ng kanyang salamin sa paraang patuloy akong titingnan ng mga tao sa susunod na 15 taon. Na parang nakahanap ako ng pinto sa isang dingding na hindi nila alam na naroon. Hindi namin maibabalik ang lahat ng ginawa sa babaeng iyon. Ngunit naibalik ang pangalan ng kanyang nanay sa titulong iyon. At sumakay ako pa uwi sa huling biyahe ng bus na nauunawaan sa unang pagkakataon na ang bagay na sumira sa akin ay maaaring iyon din ang bagay na ginawa ako para ayusin. Nang tagsibol na iyon, nagpatala ako sa isang pamantasan ng estado, ubus na ang 1,000 piso at may 2 trabahong nakadikit sa aking linggo. At sa isang bahagi ng mga unang buwang iyon, 4:00 ng madaling araw, sa pagitan ng pagiging serbidora at pagpasok sa klase, gumawa ako ng isang patakaran sa sarili ko. Hindi ito makata. Ito lang ang tanging meron ako. Walang sinuman ang buburahin sa sarili nilang kwento. Hindi kong kaya kong pigilan. Ang 15 taon ay mahabang panahon para tuparin ang isang pangako. Tinupad ko iyon. Ang mga sumunod na taon ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang schedule. Nag-alarm ako ng 4:00 ng madaling araw at hindi ko ito pinatay sa halos buong dekada. Naging serbidora ako hanggang sa matapos ang dagsa ng tao sa tanghalian
Umupo sa klase buong hapon, nagtrabaho sa mesa ng PAO sa gabi, at nag-aral sa bus sa pagitan ng mga ito. Lumipat ako sa Universidad ng Pilipinas o UP Diliman, makalipas ang 2 taon. At inabot ako ng mas matagal kaysa sa karamihan dahil binabayaran ko ito kada klase. At 2 beses akong kinailangang tumigil ng isang semestre para makabayad ng upa. May isang panahon na nabuhay ako sa kanin at sa panis na pandesal na ipinamimigay ng karinderiya bago magsara. May isang panahon na binabasa ko ang aking mga libro habang nakatayo sa bus dahil kung uupo ako pagkatapos ng dobleng turno sa trabaho, makakatulog ako at lalagpas sa babaan ko. Walang darating para iligtas ako. At makalipas ang ilang panahon, huminto na ako sa paghihintay na mailigtas at ang paghihintay na iyon ay naging pinakamabigat na bagay na aking binitawan. Noong 2015, naglakad ako sa entablado bitbit ang isang diploma sa kolehiyo at isang plano. Ang plano ay paaralan ng abogasya at isang propesor ang naglagay ng ideya sa aking isipan. Nabasa niya ang isang maikling ulat na isinulat ko para sa isang klinika tungkol sa isang matandang kliyente na pilit kinukuha ng pamilya ang pera mula sa kanyang pangalan. Nagbabasa ka ng mga dokumento na parang naghahanap ka ng taong nakatago sa loob ng mga ito, sabi niya sa akin. Sinabi niya ito ng may kabaitan. Wala siyang ideya na inilalarawan niya ang buong pagkabata ko. 1 taon bago ako pumasok sa paaralan ng abogasya, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Nagpunta ako sa korte at pinalitan ko ang pangalan ko. Ang apelyido ng pamilya ko ay Santos. Ang apelyido ng lola ko, bago siya mag-asawa, ay Mendoza. Punan ko ang petition. Inilathala ko ang abiso ayon sa hinihingi ng batas. At tumayo ako sa harap ng isang kawani na tumingin sa form sa ibabaw ng kanyang salamin. At ang apelidong kukunin mo? Tanong niya. Mendoza. Sabi ko. Ipinadala ko kay Lola Vivian ang kopya ng utos ng korte. Tumawag siya sa akin na umiiyak, na halos hindi niya kailanman ginagawa, at ipina-frame niya ito at isinabit sa kwartong tahian kung saan siya natutulog. Sa iisang bahay, kung saan 2 tao pa rin ang nakakaalam na ang isang pangalan ay maaaring maging isang paraan ng pag-uwi. Pinili ko ang batas tungkol sa mana at ari-arian. Inaakala ng mga tao na iyon ay isang nakakabagot na sulok ng batas at hinahayaan ko silang isipin iyon. Para sa akin, ito lamang ang bahagi ng batas na tungkol sa bagay na sumira sa akin. Ito ay ang batas kung sino ang maaalala, sino ang mabibigyan, kaninong huling-hiling ang masusunod. Gusto kong magtrabaho kung saan ang mga intensyon ng isang tao ay may halaga pa rin pagkatapos maging maingay ng kwarto. Pumasa ako sa Philippine Bar noong 2018. Maliit lang ang pagtatapos ko. Mga natitiklop na silya sa isang nirentahang bulwagan at muntik ko nang hindi tignan ang mga upuan sa likod. Nang gawin ko, may isang babaeng nakasuot ng magandang bestida na nakaupo ng tuwid na tuwid, bahagyang nakahiwalay sa lahat. Nagbiyahe si Lola Vivian nang mag-isa mula Bulacan, nang hindi sinasabi sa akin, sa edad na 80. Pinanood niya ang buong seremonya mula sa huling hilera. At pagkatapos ay palihim na umalis bago ko siya malapitan, para hindi ako gumawa ng eksena. Kaya walang sinuman sa bahay ang makakaalam na pumunta siya. Sa loob ng 4 na taon, nagtrabaho ako bilang katuwang na abogado sa isang tanggapan ng mga abogado sa ilalim ng isang babaeng nagngangalang attorney. Jocelyn Castro. Nasa edad 60 na si attorney Castro at walang pasensya at mayroong malaking uri ng katapatan na hindi ko kailanman nakita sa bahay. Pinoprotektahan ng mga patakaran ang mga taong hindi makasigaw ng pinakamalakas, sabi niya sa akin minsan, habang ipinapasa ang isang folder sa kanyang mesa. Tandaan mo iyan. Pagkatapos, noong 2021, ipinasa niya sa akin ang folder na muntik ng sumira sa akin. Ang kliyente ay isang 87 taong gulang na biyuda na nagngangalang Lola Elena Pascual. Nagdesisyon ang kanyang mga kamag-anak. Nang sabay-sabay, nawala na siya sa tamang pag-iisip at nagsampa sila ng kaso para ideklara siyang wala ng kakayahan at ipawalang bisa ang titulo na kanyang pinirmahan na nag-iiwan ng kanyang bahay sa isang tagapag-alaga na totoong nag-alaga sa kanya. Kung mananalo sila, ipapatanggal din nila ako dahil ako ang gumawa ng dokumento at ako ang nagpipilit na wasto ito.
Naupo ako sa hapagkainan ni Lola Elena ng mas maraming beses kaysa sa kaya kong bilangin. Ito ay isang maliit na kusina na may bintana sa ibabaw ng lababo at labis nitong ipinaalala sa akin ang isa pang kusina na minsan noong gabi ay kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko bago ako kumatok. Sinasabi ng pamilya na wala siya sa tamang pag-iisip. Sabi sa akin ng abogado ng mga kamag-anak at sinabi niya ito ng may parehong malambing, kalmadong kasiguraduhan na ginamit ng nanay ko noong Pasko. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga kasosyong abogado sa aking pinagtatrabahuhan. Ito ay isang mamahaling laban para sa isang simpleng bahay. At ang mga kamag-anak ay maiingay. At ang ingay ay nakakahawa. May mga gabi na pinagdudahan ko ang aking sarili, mga gabi na binalikan ko ang papeles 2:00 ng madaling araw para hanapin ang pagkakamali na magpapatunay na mali ako. Nanginginig pa ang kamay ko sa mga pahina. Sa isang pagkakataon, natagpuan ako ni Attorney Castro sa aking mesa ng hating gabi. Kung mamatay ka sa laban na ito, Mendoza, sabi niya, mamatay kang mag-isa. Muntik na akong magbitiw sa trabaho. Naitype ko na ang aking liham ng pagbibitiw noong Martes, ang tuldok sa dulo ng linya ay kumukurap at naisip ko kung gaano kadali ang buhay ko kung hahayaan ko na lang manalo ang mga maiingay na tao kahit minsan. Pagkatapos ay nagmaneho ako pabalik sa bahay ni Lola Elena ng 9:00 ng gabi at tinanong ko sa kanya ang tanong na dapat ay tinanong ko na noong una pa lang. Hindi kung may patunay siya, kundi kung kanino siya sumulat noong nararamdaman niya na siya ay nasa tamang pag-iisip. Pinag-isipan niya ito at itinuro niya ako sa isang kabinet. At naroon ito, isang liham sa sariling sulat kamay ni Lola Elena na may petsa ng mismong linggo kung kailan niya pinirmahan ang dokumento. Isinulat sa kanyang kapatid na naglalarawan ng eksakto kung bakit niya iniiwan ang bahay sa ganoong paraan at kung gaano kalinaw ang kanyang pag-iisip habang ginagawa ito. Hindi ito nakatago. Nasa loob ito ng kahon ng sapatos, gaya ng kalimitang nangyayari sa mga mahahalagang bagay. Inaayos nito ang lahat, at inayos nito ito, dahil natutunan ko na sa wakas na hanapin ang tao sa loob ng papel, sa halip na makipagtalo sa mga taong nakatayo sa labas nito. Nang matapos ang lahat, hinawakan ni Lola Elena ang dalawang kamay ko sa pasilyo ng korte. Ikaw lang ang bumasa sa mismong isinulat ko, sabi niya. Naisip ko ang pangungusap na iyon ng mas marami kaysa sa halos anumang iba pa. Dahil iyon ang sandali, na naintindihan ko ang dalawang bagay ng sabay. Naintindihan ko kung paano ko gugugulin ang aking karera, at naintindihan ko sa unang pagkakataon na balang araw ay maaari ko itong gawin para sa aking sarili. Noong 2022, nagbukas ako ng sarili kong maliit na tanggapan ng abogasya. 2 kwarto ito at isang bahagyang oras na katuwang sa abogasya at isang makina ng kape na gagana lang kung pupukpukin mo. At 30 taong gulang ako. At akin iyon. Noong unang buwan, may 4 akong kliyente at hindi ako makatulog. Ngunit ang salita ay kumakalat kung paano ito kumakalat. At ang balita tungkol sa akin ay naging maganda. Talagang pinapakinggan niya kung ano ang gusto mo. Sabi ng mga tao, na isang napakababang pamantayan ngunit sa hindi malamang dahilan ay bihira. Itinayo ko ito ng dahan-dahan, isang tapat na kaso sa bawat pagkakataon. Sa iisang matigas na ideya na ang mga tunay na nais ng isang tao ay nararapat ipagtanggol laban sa isang buong kwarto ng mga tao na mas gugustuhing palitan ang mga ito. Ginamit ko ang aking pagkabata bilang pagbubukod sa ideyang iyon. Gusto kong gugulin ang aking karera bilang patunay nito. Sa pagkakaalam ng pamilya ko, ako pa rin ang babaeng nagbigay ng kahihiyan sa kanila at nawala. Isang masamang halimbawa na ginagamit ng nanay ko tuwing may okasyon. Isang hapon tumunog ang telepono ko na may numero na hindi ko pa nakita ng maraming taon. Isang numero mula sa Bulacan. Ito ay ang tita-ditas ko. Narito ang bahaging hindi na nila pinag-abalahang alamin. At ito ang bahaging pinakamahalaga, sa loob ng 15 taon, hindi talaga kami nawalan ng koneksyon ni Lola Vivian. May isang kahon ng sapatos sa pinakamataas na istante ng aking kabinet at puno ito ng kanyang mga liham. Sumusulat siya gamit ang malaking sulat kamay sa simpleng papel, isang beses sa isang buwan, minsan mas madalas. Nagpadala siya ng card sa akin, noong linggong pumasa ako sa bar.
Nagpadala siya ng litrato ng naka-frame na utos ng pagpapalit ng pangalan sa dingding niya. At sa isa sa mga huling liham, sa isang pangungusap na hindi ko kailanman nabasa, nang hindi tumitigil, isinulat niya, "Hindi ikaw kailanman ang kahihiyan sa bahay na ito. Mayroon kaming sariling patakaran, kaming dalawa. Hindi ako kailanman tumatawag sa bahay, at hindi niya kailanman binabanggit ang pangalan ko sa loob nito." May mga buwan na sumusulat siya mula sa kanyang sasakyan sa paradahan ng simbahan, ang tanging lugar na sigurado siyang may isang oras siyang mag-isa. Noong unang Pasko pagkatapos kong umalis, tinawagan niya ako mula sa kotseng iyon habang umaandar ang makina para sa init at pareho kaming walang masyadong sinabi. At malapit sa dulo, sinabi niya, kumakanta sila sa loob. At pagkatapos, mas gusto kong nandito sa labas kasama ka. At ibinaba ang telepono bago pa man kami makaiyak. Sa loob ng 15 taon, iyon ang hugis nito. Isang babae sa malamig na sasakyan, pinipili ang apong nasa sulok kaysa sa pamilyang nasa hapagkainan. Isang tawag sa telepono sa bawat pagkakataon. Siya ang nag-iisang tao na hindi kailanman humiling sa akin na padaliin ang mga bagay para sa iba. Ang tawag ni Tita Ditas ay para sabihin sa akin na humihina na si Lola Vivian. Nais kong ipaliwanag ang isang bagay na lubos ko lang naintindihan malapit sa dulo dahil sinasagot nito ang isang tanong na maaaring daladala ninyo simula pa noong una. Maaaring nagtataka kayo kung paano ang isang lola na nagmamahal sa akin ay nakaupo sa silyang iyon noong Noche Buena at hindi man lang tumayo. Ang sagot ay ang bahay. Pagkatapos mamatay ng lolo ko, hindi lang basta lumipat ang mga magulang ko. Lumipat sila. At kinuha nila ang manibela. Sila ang nagdesisyon kung kailan pwedeng makakita ng ibang tao si Lola Vivian at kung kailan hindi. Kinontrol nila siya, tulad ng pagkontrol ng tatay ko sa inaangkin sa seguro. Sa oras na nakatayo ako sa sulok na iyon, natutunan na niya kung ano ang magiging kapalit ng pagtayo. Sa sarili niyang bahay at 80 taong gulang na siya at dehado. Hindi siya nagkulang na mahalin ako. Nagkulang siyang gumalaw. Ginugol niya ang susunod na 15 taon upang bumawi sa kakulangang iyon. At ginawa niya ito sa paraang hindi inasahan ng sino man sa kanila. Inayos ko na ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa akin sa telepono nang higit sa isang beses sa huling taon na iyon. Huwag mong alalahanin ang ayos ng mga bagay-bagay. Sa paglipas ng mga taon, tinipon niya ang katotohanan tungkol sa Oktubreng iyon gaya ng pagkuha ko ng ebidensya ngayon. Matiyaga at walang anunsyo. Mayroon siyang kwento ko mula noong gabing sinabi ko sa kanya. Mayroon siyang voice message na ipinadala ni Ramon sa kanya habang lasing noong 2012 na hindi niya kailanman binura. At napilit niya ang tatay ko sa isang kahinaan nito na aminin ang isang bagay sa kanya na walang ibang nakakaalam. Nagmaneho ako para bisitahin siya noong unang bahagi ng 2026 nang patago itong itinapat sa isang umaga na ang aking mga magulang ay nasa simbahan para hindi ko sila makita. Maliit siya sa ilalim ng kumot ng ospital. Ngunit ang mga mata niya ay ganoon pa rin. Sa kanyang kamay ay nandoon ang singsing na pinanood kong suotin niya sa buong buhay ko. Nag-usap kami tungkol sa mga pangalan at tungkol sa dignidad at tungkol sa kung ano ang utang ng isang tao sa katotohanan. Tinanong niya ako sa isang pagkakataon kung masaya ba ako at sinabi ko sa kanya na masaya ako sa pangkalahatan at inabot ako ng matagal bago ko masabi ang salitang iyon nang hindi muna sinusuri ang kwarto. Ngumiti siya doon. Sinabi niya sa akin na ang bagay na pinakapinagsisihan niya sa kanyang buhay ay hindi isang bagay na ginawa niya, kundi isang bagay na hindi niya ginawa. Noong isang Noche Buena, maraming taon na, ang nakalipas nang hindi siya nadala ng kanyang mga binti mula sa upuan. Sinabi ko sa kanya na ginugol niya ang 15 taon simula noon na bitbit ako kahit paano. Isang malamig na tawag sa telepono sa bawat pagkakataon at iyon ay may halaga. Pinisil niya ang kamay ko at sinabing sana nga. At malapit sa pagtatapos ng pagbisita ay hinawakan niya ang aking pulso ng mas mahigpit kaysa sa inasahan ko. Kapag lumapit sila sa iyo, sabi niya, at lalapit sila sa iyo, huwag kang sumigaw. Sabihin mo lang ang totoo at hayaan itong lumapag. Natahimik siya ng isang saglit. May mga tagubilin si attorney, Lamberto Perez, at Mila. Tumalim ang kanyang mga mata. Baliktarin mo ang karton na iyon. Nasa iyo pa iyon.
Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Hindi pa siya tapos. Protektahan mo ang bata, sabi niya. Ang ibig niyang sabihin ay si Pia, ang maliit na anak na babae ng kapatid ko, 7 taong gulang at walang kasalanan. Protektahan mo ang bata. Huwag mong iligtas ang iba. Pumanaw siya noong Pebrero. Isang Martes iyon, at hindi ako pumunta sa libing dahil hindi ko kayang umupo sa bangko ng simbahan kasama ang mga taong kumontrol sa huling mga taon ng kanyang buhay at dahil maiintindihan niya mismo kung bakit. Pagkatapos niyang mawala, ang kanyang mga huling salita ay bumagabag sa akin na parang puwing. Baliktarin mo ang karton na iyon. Nasa iyo pa iyon. Nasa akin pa nga ito. Sa loob ng 15 taon, nanatili ang karton sa ilalim ng kahon ng sapatos na iyon sa ilalim ng kanyang mga liham at palagi ko itong itinatago na nakaharap pa itaas, na parang ang dalawang salita sa harap lang ang nakasulat doon. Isang gabi, kinuha ko ito at itinapat sa lampara. Ang aking mga hinlalaki ay nasa pudpod na gilid at napansin ko sa unang pagkakataon ang isang malabong bahagi kung saan ang lumang tinta ay tumagos sa karton mula sa kabilang panig. Nakita ko ito ng 100 beses at hindi ko kailanman hinayaang may ibig sabihin ito. Hindi ko nakuhang baliktarin ito noong gabing iyon. Dahil iyon ang linggo nang dumating ang isang selyadong sobre sa Mendoza Law Office na may pangalan ng nagpadala mula sa isang tanggapan ng abogasya sa Makati. Ang sobre ay mula kay Attorney Lamberto Perez. Siya ang abogado ng pamilya hanggat kaya kong alalahanin. Ang taong gumawa ng huling habilin ng aking lolo at lumabas ng aking lola rin. Ang inawang mensahe niya sa telepono ay maingat at hindi nagmamadali. Attorney Mendoza, sabi niya, napakaspesipiko ng lola mo tungkol sa kung kanino niya ipinagkatiwala ito. Mangyaring tumawag sa iyong bakanteng oras. Tumawag ako. Pinangalanan ako ni Lola Vivian bilang executor o tagapangasiwa ng kanyang mga ari-arian at trust fund. Ginawa niya ito 2 taon na ang nakalipas noong 2024 kasama si Attorney Perez habang malinaw at maayos pa ang kanyang pag-iisip at dahil magiging mahalaga ito kalaunan, kumpleto ito sa dokumento. Kasama sa ipinagkatiwala ang bahay sa San Miguel at ang mga ipon na naiwan ng lolo ko. Umabot ito ng higit 50 milyong piso sa kabuuan at bawat desisyon tungkol dito ngayon ay dadaan sa pirma ko. Hindi pa iyon alam ng mga magulang ko. Ang alam nila ay wala na si Lola Vivian at ang bahay na tinirhan nila ng 18 taon ay hindi na biglang sa kanila. Ipinadala sa akin ng tita kong si Ditas ang isang larawan ng panggrupong mensahe ng pamilya at ang pagbabasa nito ay parang pakikinig sa isang pag-record ng sarili kong pagkabata. Kahit ano pa ang sabihin ng abogado ni nanay, atin ang bahay. Isinulat ng nanay ko, tayo ang nag-alaga sa kanya. Tinatawag pa rin nila akong kahihiyan na tumakas. Wala silang ideya na gumugol ako ng 15 taon sa pag-aaral kung paano basahin mismo ang uri ng dokumento na ngayon ay nagdedesisyon sa kanilang kinabukasan. At sa mismong sandaling iyon ay pinipilit nila si attorney Perez na hanapin ang tagapangasiwa at pakiusapang maging makatwiran. Hindi kailanman naisip na ang tagapangasiwa ay ako. May isang tao sa gitna ng lahat ng ito na hindi pumili sa alinman dito. Si Pia. Naghiwalay ang kapatid ko ilang taon na ang nakalipas. At ang dati niyang asawang si Clara ay isang mabuting tao na inilayo ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa pamilyang iyon bago pa nito gawin kay Pia ang ginawa nila sa akin. Nagpadala sa akin si Clara ng isang maingat na mensahe para alamin ang sitwasyon. Ayokong madamay si Pia dito kahit paano. Isinulat niya. Pero nagtatanong siya tungkol sa iyo. Nakakita siya ng litrato. Binasa ko iyon at naunawaan ko na ang plano ni Lola Vivian ay mayroon ng pwesto para sa bata. Protektahan mo ang bata. Huwag mong iligtas ang iba. Kung kikilos ako, ligtas si Pia. Hindi ko ito hinarap bilang isang nasaktang anak na babae. Hinarap ko ito bilang isang abogado. Sinigurado ko na wasto ang dokumento at nasa tamang pag-iisip si Lola Vivian nang pirmahan niya ito. Binasa ko ang mga patakaran ng 2 beses at inilagay ko ang karton sa aking bag, nakaharap pa rin paitaas dahil sinabi ni Attorney Perez na may kailangan siyang ipakita sa akin ng personal
at may nagsasabi sa akin na ang dalawang bagay ay nabibilang sa iisang kwarto. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari sa opisinang iyon, gusto kong magtanong sa inyo dahil nandito na tayo sa pagbabago ng sitwasyon. Naniniwala pa rin silang ako ang kahihiyan na may utang sa kanila. Bago pa magsabi ng kahit isang salita ang abogado, tanungin ninyo ang inyong sarili kung ano ang gagawin ninyo kung biglang kakailanganin ng pamilyang nagbura sa inyo ang pirma ninyo para makuha ang gusto nila. Sabihin ninyo sa akin sa mga komento. Ang pangalawang bahagi nito ay kung saan nagbabago ang lahat. Ang opisina ni Attorney Lamberto Perez ay nasa ikalawang palapag ng isang gusali na may tanawin ng isang paradahan at isang diploma mula sa dekada 70 sa dingding. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang boses, maingat sa kanyang mga kamay, at ang unang napansin ko sa kanya ay hindi siya nagpapanggap. Inusog niya ang isang makapal na folder papunta sa akin at inilapat ang kanyang mga daliri. Gusto kong maging malinaw tungkol sa aking papel dito, sabi niya. Hindi ako inutusan ng lola mo na parusahan ang sinuman. Inutusan niya akong siguraduhin na masusunod ang kanyang mga hiling. Iyon lang ang tanging ginagawa ko. Inilatag niya ang mga kondisyon ng malinaw. Ibabenta ang bahay. Ang mapagbebentahan, kasama ang mga ipon, ay popondo sa dalawang bagay. Isang scholarship program para sa mga kabataan na pinalayas o isinantabi at isang educational plan para sa edukasyon ng isang apo, si Pia. Walang matatanggap ang aking mga magulang. Walang matatanggap ang aking kapatid. At ako ang mamamahala sa lahat ng ito bilang tagapangasiwa. Dapat mong malaman, dagdag ni Attorney Perez, na hindi ka isang tagapagmana. Wala kang matatanggap ni isang piso mula rito. Naging napakalinaw niya tungkol dyan. Sinabi niyang gugustuhin mo daw ito. Gusto ko nga. Pinakalma nito ang isang bagay sa loob ko. Na marinig ito ng malakas. Ano man ito, hindi ito tungkol sa pera sa aking mga kamay. Pagkatapos ay naglapag siya ng isang maliit na makina ng pag-record at isang manipis na folder sa harap ko at nagbago ng bahagya ang kanyang boses. May liham siyang inihabili na ibigay ko sa pamilya, sabi niya. Bilang tagapangasiwa, ikaw ang magdedesisyon kung susundin ko ang tagubiling iyon. Ngunit gusto niya munang makita mo kung ano ang nasa loob nito. Pinindot niya ang play. Boses iyon ni Ramon, mabigat at lasing, mula sa isang inawang mensahe sa telepono na naiwan niya sa lola namin noong 2012, 3 taon pagkatapos ng Paskong iyon, sa isang gabi ng pagkalasing at konsensya. Lola, pakisabi naman kay Mila. Sorry talaga. Sorry kasi siya ang sumalo ng kasalanan ko. Ilang taon ko nang hindi naririnig ang boses niya. Umupo ako ng napakatahimik. Binuksan ni Attorney Perez ang folder. Nandoon ang lumang kasunduan sa bayaran, 4.25 milyong piso, may pangalan ko doon. At nandoon ang liham ni Lola Vivian, sa sarili niyang malaking sulat kamay. Isinulat niya ang buong katotohanan ng direkta. Ang nagmamaneho ng gabing iyon ay si Ramon. Pumirma si Mila ng papel para iligtas siya. At pagkatapos ay isang linya na binasa ko ng 3 beses bago tuluyang pumasok sa isip ko. Isinulat ng tatay mo ang alam niya sa likod ng karton na iyon. Isinulat niya. Pinilit ko siyang sabihin sa akin. Dumukot ako sa aking bag. Inilabas ko ang karton na dala-dala ko sa loob ng 15 taon, nakapasok pa rin ang laso sa 2 butas na ginawa ng tatay ko. At sa unang pagkakataon mula noong ako ay 18 taong gulang, binaliktad ko ito. Sa likod, gamit ang parehong malalaking letra na nagbaybay ng aking kahihiyan sa publiko, may isinulat na petsa ang tatay ko. Oktubre, ang taon na ako ay 18, at sa ilalim ng petsa, isang pangalan. Tirso Navarro. Dala-dala ko ang kanyang pag-amin sa mismong katawan ko sa buong panahong ito. Isinulat niya sa harap para maniwala sila. At isinulat niya sa likod kung saan walang titingin dahil hindi niya kayang itapon ang nag-iisang totoong bagay sa bahay na iyon. At itinago ko itong nakaharap pa itaas sa loob ng 15 taon para hindi ko na kailanman makita kung ano ang alam na niya. Naupo ako doon sa opisinang iyon at naramdaman kong muling naayos ang 15 taon sa likuran ko. Bawat Pasko o bagong taon na ginugol ko ng mag-isa kaysa magpaliwanag. Bawat pagkakataon na muntik ko nang damputin ang telepono at ibinaba itong muli. Bawat gabi na sinabi ko sa sarili ko,
na pinalalaki ko lang ang lahat sa aking alaala kaysa sa tunay na nangyari. Hindi ko ito pinalalaki. Mayroon itong petsa at pangalan sa mismong sulat kamay ng aking tatay. At katabi ko itong matulog ng buong panahong iyon. Hinayaan ako ni Attorney Perez na damhin iyon. Isa siyang mabuting tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng walang drama kung ano mismo ang kailangan ng pamilya at bakit. Hindi nila pwedeng galawin ang bahay o ang pera at hindi nila mapipigilan ang pagpapadala ng liham, maliban na lang kung tatanggi ang tagapangasiwa na sundin ang mga tagubilin ni Lola Vivian. At ilang linggo na nila siyang kinukulit para gawing makatwiran ang tagapangasiwa. Inikot niya ang kanyang telepono paharap sa akin at ipinakita sa akin ang pinakabagong mensahe ng nanay ko sa kanya. Kailangan lang naming maging makatwiran ang tagapangasiwa at panatilihin ang usaping pampamilya sa loob ng pamilya. Sa loob ng 1 segundo, magiging totoo ako dahil ang punto nito ay katapatan. Sa loob ng 1 segundo, gusto kong padaliin ito para sa kanila. Gusto ko sanang pirmahan na lang ulit ang mas malambot na bersyon. Hayaan silang kunin ang bahay. Ibalik ang liham sa drawer. Panatilihin ang isang marupok na kapayapaan. Ang lumang hatak ng pamilyang iyon ay umabot mula pa sa 15 taong nakalipas at hinila ako sa tahimik na opisinang iyon. Ipinatong ko ang kamay ko sa singsing ni Lola Vivian na nakapatong sa mesa kung saan ko ito inilapag at naisip ko si Pia at naisip ko ang babaeng nasa sulok at naisip ko ang liham na ipinagtapat ng tatay ko dahil sa aking lola. Sabihin mo lang ang totoo at hayaan itong lumapag. Naghintay si Attorney Perez. Hindi niya ako minadali. Inilapag lang niya ang bolpen sa formularyo ng pagtanggap sa linya kung saan dapat pumirma ang tagapangasiwa. Isang salita lang ang kailangan, sabi niya. Kahit alin doon. Tiningnan ko ang linya kung saan ilalagay ang aking pangalan. Ang mismong kamay na minsan nang kumuha ng bolpen na hindi nito gusto para pumirma ng pahina na hindi nito isinulat para iligtas ang kapatid na nagpabaya sa akin. Ngayong pagkakataong ito ay matatag ang kamay ko at ang pangalan ay sa akin at pinaghirapan ko ang bawat titik nito. Ituloy natin, sabi ko. Pinirmahan ko itong Mendoza. Tumango si attorney. Perez ng isang beses, kinuha ang kanyang telepono at ang makinarya na itinayo ng aking lola ay nagsimulang tahimik na gumalaw. Nang hapong iyon, 2 bagay ang ginawa ni Attorney Perez. Ipinadala niya ang formal na abiso sa mga tagapagmana na kinakailangan ng batas na naglalatag ng mga kondisyon ng pinagkatiwalaang ari-arian sa simpleng lengguwahe at ipinadala niya ang liham ni Lola Vivian sa mga taong pinangalanan. Anya, sa nanay ko, tatay ko, kapatid ko, at kay Tita Dita sa pamamagitan ng courier at email bago matapos ang araw. Nagtapos ang liham sa isang pangungusap na mismong isinulat ng lola ko at dadalhin ko sa buong buhay ko. Tanungin niyo ang sarili niyo kung sino talaga ang kahihiyan. Batay sa mga resibo, nabuksan ang unang elektronikong liham ng 3:00 ng hapon. Nagsimulang tumunog ang telepono ko ng 3:10. Hindi ko ito sinagot. Naupo ako sa opisina ko habang nagbabago ang kulay ng liwanag sa bintana mula puti patungong ginto at pinanood kong tumaas ang bilang. Gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang mga tawag na iyon dahil ang 42 ay isa lang numero hanggat hindi nyo alam kung saan ito galing. Ang nanay ko ang unang tumawag at paulit-ulit ito. Ang kanyang mga inawang mensahe ay dumaan sa mga yugto na sa ulo ko na. Malamig sa umpisa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mong ginagawa mo. Pagkatapos ay nasaktan. Pagkatapos ng lahat ng ito, Mila, ganito ka ba talaga? Pagkatapos, malapit sa dulo, halos nagmamakaawa. At kahit noon, tungkol pa rin ito sa kaisa-isang bagay na lagi niyang pinoprotektahan. Tingin mo ba ay mas magaling ka na sa pamilyang ito dahil sa isang pirasong papel? Tumawag din ang kapatid ko. Ang mga mensahe niya ay hindi tungkol sa lalaking nasaktan niya o sa kasinungalingang dinala ko. Tungkol ito sa kanyang sarili. Sisirain mo talaga ang buhay ko, sabi niya, dahil lang sa isang pagkakamali ko noong 20 anyos ako. Sinabi niyang pagkakamali na parang sinasabi mo na umuulan. Isang bagay na nangyari sa kanya kaysa isang bagay na ginawa niya. Tumawag ang mga pinsan, tumawag ang isang tiyuhin,
at nag-iwan ng mensahe na halos tahimik dahil sa pagkabigla. At pagkatapos ay ang mga salitang, "Hindi ko alam, Mila. Pangako sa Diyos hindi ko alam." At ang isang iyon ay naisave ko. Hindi ko sinagot ni isa sa kanila at nagulat ako doon. Sa totoo lang, sa halos buong buhay ko, ang pagkakita sa pangalan ng nanay ko na umiilaw sa screen ay nagtatrabaho sa akin na parang kamay sa likod ng aking leeg, pilit akong iginagaya kung saan niya gusto. Inaasahan ko, kung dumating man ang araw na ito, na makaramdam ng tagumpay o kahit man lang ng paglaya, sa halip, naging tahimik ang pakiramdam ko, tulad ng pakiramdam ng isang bahay pagkatapos lumipas ang isang bagyo. Nagtimpla ako ng kape para sa sarili ko at hinayaan ko itong tumunog. Sinabi sa akin ng lola ko na sabihin ang totoo at hayaan itong lumapag. Ang paghayaan itong lumapag, lumalabas, ang pinakamahirap na bahagi at ang pinakamahalaga. Dahil sa sandaling sagutin mo ang telepono, pumayag ka ng makipagtalo at tapos na akong makipagtalo. Pagsapit ng paglubog ng araw, naging 42 ang numero sa telepono ko at may isang pangalan na wala rito. Sa lahat ng tawag na iyon, mula sa lahat ng taong iyon, wala ni isa ang nagmula sa tatay ko. Iba ang bagsak ng kanyang pananahimik kaysa sa ingay. Naintindihan ko ito sa paraang mas mabuti pa kaysa sa pag-intindi ko sa mga tawag. Siya ang sumulat sa magkabilang panig ng karton na iyon. Hindi niya kayang harapin ako sa telepono. Nang gabing iyon, matagal matapos tumigil ang mga tawag, may pumasok na mensahe mula sa isang numero na wala sa listahan ng aking mga kilala. Ang tatay mo ito. Huwag mong sagutin sila. May kailangan akong ibigay sa iyo ng personal. Gusto ng nanay ko ng pagpupulong ng pamilya. Siyempre gusto niya. Gusto niya iyon sa bahay, sa teritoryo niya, gamit ang kanyang inihandang sasabihin. At pinalabas niya ito sa mensaheng pinadala niya sa akin bilang pagbabati. Umuwi ka, isinulat niya. Ayusin natin ito bilang isang pamilya ng pribado. Pribado, iyong salitang iyon ulit, ang mismong salita na nagtakip sa aksidente at sa bayaran, at sa 15 taon ng kwentong ikinukuwento, tuwing may okasyon. Ginugol ko ang buong pagkabata ko, sa pagkatuto na, ang pribado ay kung saan nila ginagawa ang pinakamasasama nilang gawain. Kaya pumayag akong pumunta. Pero hindi sa pagpupulong niya. Pumunta ako bilang tagapangasiwa para gawin ang pagsusuri ng bahay na kinakailangan ng aking tungkulin sa araw na pinili ko, kasama si Attorney Perez at kasama si Tita Ditas na humiling na sumama at dinala ko ang karton. Sinalubong ako ni Tita Ditas sa beranda. Mas matanda na siya ngayon at ang nakakakabang damit na dati niyang suot ay napalitan na ng isang bagay na mas matatag at mas malungkot. Hindi mo kailangang pumasok dyan, sabi niya. Kailangan ko, sabi ko sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ako na, ang magdedesisyon kung saan ako tatayo. Sa loob, naghihintay sila. Siyempre nandoon sila. Inilabas na naman ng nanay ko ang pinakamagandang kubyertos na parang kayang burahin ng isang hapagkainan ang 15 taon. Nakaupo ang tatay ko sa dulo. Puti ang buhok at tahimik. At nakatayo ang kapatid ko sa tabi ng altar hawak ang kanyang telepono, kumukuha na ng video dahil iyon lang ang tanging alam niyang gawin. Ang gumawa ng pruweba na magpapamukha na siya ang biktima. Nagsimula ang nanay ko gaya ng lagi niyang ginagawa, malambing at kalmado. Basa na ang mga mata niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, sabi niya, gagawin mo ito sa sarili mong nanay? Ngayong Pasko pa talaga? Hindi naman Pasko. Abril na. Ngunit pinilit niyang isingit ang Pasko dahil sa Pasko siya nanalo noon. Hindi ko tinaas ang boses ko. Natutunan ko na ang pinakakalmadong tao sa isang kwarto ay karaniwang ang taong may hawak ng katotohanan. Inilapag ko ang liham ng lola ko sa mesa, nakataob, hindi binabasa ng malakas, at nagtanong ako ng isang tahimik na tanong. Gusto niyo pa bang ituloy ang pagkukuwento nito kung paano niyo ito kinukuwento noon? O gusto ninyong marinig kung ano ang alam na ng lahat ng nasa kwartong ito? Iyon ang pagkakataon na humakbang paharap si Tita Ditas. Ginugol niya ang 15 taon na pagiging isa sa mga tahimik. At sa tingin ko na pagdesisyonan na niyang tapos na siya. Nandito ako noon, sabi niya. At hindi nanginig ang boses niya.
Pinanood ko silang planuhin iyon. Pinanood ko silang ilagay ang karton na iyon sa kanya. At nakaupo lang ako doon. At wala akong sinabi. Tumingin siya sa nanay ko. Hindi sa akin. Hindi ko na ulit gagawin iyon. Pagkatapos ay inilapag ni Attorney Perez ang makina ng pag-record sa mesa at pinindot ang play. At napuno ang kwarto ng sariling boses ng aking kapatid habang nakatayo siya doon. Sabihin mo kay Mila pasensya na dahil inako niya para sa akin. Tumigil sa pag-record ng video si Ramon. Dahan-dahang bumaba ang telepono sa kanyang gilid. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinanood ko siyang magmukhang kung sino talaga siya, sa halip na kung ano ang nasa altar. Pinilit pa rin ng nanay ko na ipagtanggol ito. Pinipilit hawakan ang kwento. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Lasing lang si Ramon dyan at madrama. Hindi ibig sabihin yan. Binaliktad ko ang karton. Inilapag ko ito sa mesa sa pagitan namin. Parehong nakikita ang harap at likod na bahagi. At inilagay ko ang daliri ko sa ilalim ng linya ng malalaking letra sa likod. Ang petsa. Ang pangalan. Tirso Navarro. Tumahimik ang kwarto sa ibang paraan kaysa sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Ang katahimikang iyon ay akin, mag-isa, sa isang sulok. Ang isang ito ay pag-aari nilang lahat. Tumingin ako sa tatay ko. Hindi siya gumalaw. Nakapatong ng patag ang mga kamay niya sa mesa, kung paano ito nakapatong sa isa pang mesa noong gabing inabot niya ang bulpen. Isinulat ko ang magkabilang panig, sabi niya. Halos wala ng boses. Ang harap para maniwala sila. Huminto siya. Ang likod dahil hindi ko magawang kalimutan ito. Alam niya. Lagi niyang alam. Ginawa niya akong kahihiyan sa harap para ibaon ang krimen ng anak niya at isinulat niya ang katotohanan sa likod dahil ang isang maliit, duwag, makataong bahagi niya ay hindi kayang hayaang mawala ito ng tuluyan. At hinayaan niya akong dalhin ito na walang kamalay-malay sa loob ng 15 taon kaysa sasabihin ng malakas kung ano ang nagawa lang niyang isulat kung saan walang titingin. Tumingin ang lahat ng nasa kwarto sa nanay ko noon, ang arkitekto. Sinusubukan pa rin niya. Binubuo na ng kanyang bibig ang susunod na palusot. At sa pagkakataong ito, ay wala nang natitira para buuin ito. Sinubukan pa rin niya. Sinabi niyang ang karton daw ay isang aral, na gumagawa ang pamilya ng mga mahihirap na desisyon, na masyado lang talaga akong sensitibo, na walang mangyayari sa lahat ng ito kung hindi ako nagpumilit na gumawa ng eskandalo noong Pasko 15 taon na ang nakalipas. Bawat pangungusap ay naging mas maliit na kwarto kaysa sa nauna. At pinanood ko ang mga mukha ng mga pinsan na tumawa ng gabing iyon, at nakita ko silang mag-isip, at nakita ko ang mismong sandali na ang kwentong kinuwento niya sa loob ng 15 taon ay hindi na ang kwentong pinaniniwalaan nila. Tumayo ako sa kwartong iyon sa harap ng parehong sulok kung saan nila ako pinaharap noon at sinabi ko ang kaisa-isang bagay na ipinunta ko para sabihin. Naglagay kayo ng presyo sa akin noong 18 taong gulang ako. Sabi ko ng tahimik. Kayo ang nagdesisyon kung ano ang halaga ko at isinulat niyo ito sa isang pirasong karton. Pero hindi kayo ang magpapangalan sa akin. Hindi ninyo kailanman nagawa. Alam iyon ng lola ko. At ngayon alam na rin iyon ng lahat ng nasa kwartong ito. Kinuha ko ang karton mula sa mesa. Pagkatapos ng 15 taon, sa wakas ay hinawakan ko ito sa paraang hawak mo ang isang bagay na sa iyo. Hindi sa paraang may dala kang sugat. Gusto kong sabihin ang isang bagay sa inyo bago ko ikuwento ang natitira dahil lagpas na tayo sa pinakamasamang bahagi nito. Kung kinailangan mo nang pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagsasabi ng katotohanan tungkol sa sarili mong pamilya, alam mo na kung gaano kabigat ang isang salita. Ano man ang pinili mo, sana alam mo na iyon ay may halaga. Sabihin mo sa akin kung gusto mo. Binabasa ko silang lahat. Hindi ko sinunog ang bahay pag-alis ko at hindi ko iyon kailangan. Iyon ang maganda sa mga parusang galing sa katotohanan at hindi galing sa kasamaan. Dumarating ang mga ito sa sarili nilang oras at dumarating ito ng malinis ang iyong mga kamay. Naibenta ang bahay ng tagsibol na iyon eksakto sa isinulat ni Lola Vivian. Kailangang umalis ng mga magulang ko sa lugar na tinirhan nila ng 18 taon. Hindi dahil kinuha ko ito sa kanila, kundi dahil hindi naman ito naging sa kanila kailanman. At ang babaeng may-ari nito ay matagal nang nagdesisyon kung saan ito mapupunta. Nagawa ng pera
kung ano ang gusto niya. Nagpondo ito ng pag-aaral at nagpuno ng ipinagkatiwalang pondo na may 6 na milyong piso para sa edukasyon ni Pia, ligtas na nakatago kung saan walang sino man sa pamilyang iyon ang makakagalaw. Wala akong natanggap na ni isang sentimo at sinabi ko sa kahit kaninong nagtanong na ang anak na babaeng tinawag nilang kahihiyan ay ang kaisa-isang tao sa huling habilin na walang nakuha at iyon mismo ang gusto niya. Ang parusa sa nanay ko ay ang parusang binuo niya gamit ang sarili niyang mga kamay sa loob ng 15 taon. Maliit na bayan ang San Miguel at nag-uusap ang mga tao doon at ang kwentong kinwento niya sa simbahan sa loob ng 1.5 dekada ay mayroon palang kabilang panig at narinig ito ng lahat. Hindi ko iyon ginawa. Wala akong sinabing kahit isang salita sa kahit sinong kapitbahay. Sobrang tagal lang niyang pinrotektahan ang isang pangalan, kaya nung lumabas ang totoo, ganoon na lang din kalaki ang pangalan na babagsak. Nabasag ang kinang ng pagkapasa ni Ramon sa PMA. Sa mga taong pinakamahalaga sa kanya ang opinyon. Walang pag-aresto, walang korte, walang madramang pagtutuos ng uri na minsan pinapangako ng mga kwentong ito. Ang nangyari kay Ramon ay mas tahimik, at sa tingin ko ay mas masama para sa isang lalaking katulad niya. Nalaman ng mga taong naniwalang mas magaling siya sa aming lahat, na hinayaan niya ang kapatid niyang babae na umako ng sisi para sa lalaking pinasok niya sa ospital at tapos tinawanan niya habang nakatayo sa sulok ang kapatid niya. May mga bagay na hindi matatakpan ng kahit anong gintong selyo. Marami akong inisip ng mga linggong iyon tungkol kay Tirso Navarro. Hindi ko siya pinuntahan at hinanap. Bumuo na siya ng buhay mula noong gabing iyon. At wala akong karapatang pumasok dito, dala-dala ang mga nasirang buhay ng pamilya ko sa likod ko. Ngunit sinigurado ko na ng tahimik at sa tamang proseso na ang katotohanan ng nangyari ay opisyal nang nakatala sa pormang walang sino man ang makakabura, kaya kung sakaling magtaka siya kung may nagsinungaling ba tungkol sa kanya, nasa record ang sagot. May mga utang na hindi mo kayang bayaran. Pwede mo lang ihinto ang pagpapanggap na wala kang utang. Nagpadala pa ng isang mensahe ang nanay ko, makalipas ang ilang linggo. Mahaba ito at tungkol ito sa kung ano na ang mukha ng pamilya ngayon at kung paano ko raw ito ginawa sa kanila at hindi man lang nabanggit kailanman ang pangalang Tirso Navarro. Binasa ko ito at hindi ko ito sinagot at ang hindi pagsagot na iyon ang pinakamalinis na pangungusap na isinulat ko kailanman. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung napatawad ko ba sila. Gusto kong maging maingat sa salitang iyon dahil madalas itong ginagamit na ang ibig sabihin ay pagsuko. Hindi ko na kinausap ang nanay ko at ang kapatid ko mula ng kwartong iyon. Hindi ko ginawa iyon para parusahan sila. Sinabi ko rin iyon kay Tita Ditas. Habang nagkakape kami, hindi ko sila pinarurusahan. Sabi ko sa kanya, tapos na lang akong magsinungaling para sa kanila. Mayroong pagkakaiba at inabot ako ng 15 taon para matutunan ito. Ang hangganan ay hindi isang sandata. Ito ay isang pintuan na maaari mong isara. Ang tatay ko ay isang mas mahirap na tanong. At hindi ako magpapanggap na hindi. Hindi siya walang kasalanan. Siya ang sumulat sa harap ng karton na iyon. Inabot niya ang ballpen. Hinayaan niya akong magdala ng pag-amin niya sa loob ng 15 taon kaysa sabihin ito ng malakas. At ang isang maliit at totoong bagay na isinulat, kung saan walang titingin ay hindi makakabura sa isang malaki at duwag na bagay na ginawa kung saan makikita ng lahat, ngunit isinulat niya ang likod. At sa dulo, sinabi niya ito sa harap ng buong kwarto. Hinayaan ko itong nakabukas ng kaunti base sa mga kondisyon. At ang unang kondisyon ay kailangan niyang sabihin mismo kay Pia ang katotohanan gamit ang mga salitang maiintindihan ng isang bata. At ang pangalawa ay tumigil siya sa pagpapanggap kailanman na nangyari ito sa ibang paraan. Sinusubukan niya. Dahan-dahan. Pinapanood ko siya. At hindi ako nagmamadali. At alam niyang hindi siya ang magdedesisyon kung gaano ito kabilis. Ang isang hindi ko kailangang pag-isipan ay si Pia. Wala siyang kinalaman sa kahit ano sa mga nangyari, at kapag ligtas at nandoon si Clara sa kwarto, hinahayaan ko siyang bumalik sa buhay ko ng unti-unti. Siya ay isang seryoso, nakakatawang bata na may kaparehong paraan ng pagpapaliit ng mga mata, gaya ng lola niya, kapag nagpapasya siya kung pagkakatiwalaan ka ba niya. Sa unang pagkakataon na pumunta siya,
Para makita ang maliit na bahay na inuupahan ko ngayon, naglagay ako ng dagdag na silya sa hapagkainan bago siya dumating. Nang makita niya ito, huminto siya sa pinto. "Tita Mila," sabi niya. "Sa iyo yan," sabi ko sa kanya. "Noon pa man sa iyo na yan." Binigyan ko siya ng isang libro ng araw na iyon. Isang totoong libro na may nakaukit na pangalan niya sa pabalat gamit ang kulay ginto. Hindi para bumili ng kahit ano. Para lang mayroon sa bahay niya na isang bagay na magsasabi ng malinaw at permanente na ang kanyang pangalan ay kanya. Ipinapadaan niya ang kanyang hinlalaki sa mga letra kung paano ko pinadaan noon ang sa akin sa pudpod na gilid ng karton. At wala pa siyang ideya kung bakit kailangan kong lumabas ng kwarto ng isang segundo noong unang beses niyang ginawa ito. May natitira pang isang bagay, at iyon ay ang karton. Naisip kong sunugin ito. Naisip kong i-frame ito na isang uri ng tropeyo at wala akong pakialam sa mga tropeyo. Sa huli, wala akong ginawa sa dalawang iyon. Binaliktad ko ito para ang nakaharap palabas ay ang bahaging isinulat ng tatay ko ng palihim, ang petsa at ang pangalan at ang katotohanan. Inilagay ko ito sa isang manipis na lalagyan para sa mga dokumento at inilagay ko ito kasama ng liham ng lola ko sa folder kung saan ko tinatago ang mga papeles ng pondo para sa edukasyon na itinayo ng kanyang pera. Pinangalanan ko ang pondo sa paraang walang bata ang muling magiging kahihiyan ng isang kwarto at itinatago ko ang karton doon, nakaharap pataas ang katotohanan kung saan ito nararapat. Noong ako ay 18 taong gulang. Tumayo ako sa isang sulok habang ang iba sa kanila ay nakaupo at kumakain. Hindi ako pinayagang magkaroon ng plato o silya o ng karapatang tawagin sa anumang pangalan maliban sa isinulat nila. 33 taong gulang na ako ngayon at ako ang nagdedesisyon kung sino ang uupo sa aking hapagkainan. At ang unang ginagawa ko kapag may dumarating ay ipaghila sila ng silya. Naglagay sila ng presyo sa akin at tinawag itong pangalan. Binaliktad ko ito at sa ilalim ay ang katotohanan na palaging akin.